Samantala, mainit-init at umaatikabong sagutan ang naganap kahapon sa Kamara matapos sumipot sa kauna-unahang pagkakataon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee para sa investigasyon sa extrajudicial killings o EJK. Muntikan ding mauwi sa pisikalan ang pagdinig matapos tila ambahan nito si dating Senadora Laila de Lima at tinangkang batuhin ng mikropono si dating Senador Antonio Trillanes. Ang mga detalye tinutukan ni Tina Nolasco. Halos 13 oras na isinalang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kauna-unahang pagdalo sa pagdinig ng House Quad Committee hinggil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Dito inamin ni Duterte na personal na nakapatay na siya ng 6 hanggang 7 katao. Sa inyo po, nakaranasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. So Ewan what? ko kung natuluyan yung, hindi ko na follow up sa hospital kung natuluyan. Quote ko lang, ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano? I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Inamin din ng dating Pangulo na totoo ang pagtatanim ng ebidensya noong siya'y alkalde ng Davao City. You would know where they were from, where they came from. It was not until I was the favorite whipping boy. So, Mr. President, hindi po totoo yan nasa video po. Ano po, Mr. President? Totoo yan. So, nagpa-plan po talaga kayo na evidence? Well, that was a part of the strategy as a mayor and as the leader of the law enforcement agency in the city. Hindi rin niya itinanggi ang tungkol sa reward system sa mga pulis, pero tumangging sagutin kung galing sa confidential fund ang nasabing reward. Kalahati. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair. Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Uminit din ang ulo ng dating presidente sa kasagsagan ng pagdinig at inambahan si dating Senadora Laila de Lima at tangkang babatuhin ng mikropono si dating Senador Antonio Trillanes. Hinamon din niya ang International Criminal Court na bilisan na ang investigasyon bago pa siya mamatay. ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Hinamon din ni Duterte si Trillanes na kung mapapatunayan nitong totoo ang mga aligasyon laban sa kanya, partikular sa illegal na droga, ay magbibigti siya at pagbibitiwin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika, kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself.
Samantala, inaasahang masusundan pa ang pagdinig ng Quadcom kung saan iimbitahan ang iba pang resource person at inaabangan pa kung muling iimbitahan ang dating Pangulong Duterte sa pagdinig. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.